Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako si Miko Shudmecos. At ako naman si Amazing Grace Payumo. Ngayon ay ating tatalakayin ang kabayanihan ni Felipe Salvador, ang kanyang pamumuno sa Santa Iglesia at ang kanyang matapang na paglaban sa kolonyalismong Amerikano. Sisimulan natin ang kwento ng isang taong hindi nakilala sa mga aklat ng kasaysayan gaya ng iba, pero may apoy sa puso ng walang katulad. Ito ang buhay ng isang bayaning tinawag na Apo Ipe. Si Felipe Salvador ay isinilang noong ika-26 ng Mayo 1870 sa Baliwag, Bulacan, sa isang panahon kung saan ang bayan natin ay nakatali pa sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Lumaki siya sa gitna ng kahirapan at paniniil, mga karanasan na humubog sa kanyang pananaw sa mundo. Dahil dito, hindi niya matanggap ang anumang uri ng pananakop. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, mayroon siyang likas na talino at matinding pananampalataya. Sa simula pa lang, naniniwala siya na ang kalayaan ay hindi lang galing sa dahas, kundi pati na rin sa spiritual na kapangyarihan. Kaya naman, naging isang kura o pari siya sa sarili niyang pananaw. Isang spiritual na leader na pinagsama ang pananampalataya at pag-ibig sa bayan. Dito na tayo sa bahaging nagpakita siya ng hindi matatawarang kabayanihan at tapang laban sa bagong manlalakop, ang mga Amerikano. Nang dumating ang mga Amerikano at itinatag ang kanilang pamahalaan, hindi ito matanggap ni Apo Ipe. Para sa kanya, pinalitan lang ng isang dayuhan ang isa pa. Kaya naman, itinatag niya ang kilusang tinawag na Santa Iglesia o Banal na Simbahan noong 1979. Hindi lang ito isang sekta, ito ay isang samahan na may layuning politikal, ang ipagpatuloy ang revolusyon at tuluyang palayasin ang mga Amerikano. Puspusin ng kanyang paniniwala ng mga Pilipino ay dapat mamahala sa sarili nating bansa. Kaya't namundok siya at nagtatag ng mga huta. Pinamunuan niya ang mga gerilya na patuloy na nanggugulo at lumalaban sa mga tropa ng Amerika. Gamit ang taktika ng guerrilla warfare, bigla ang pag-atake at mabilis na pag-atras, binigyan niya ng matinding sakit ng ulo ang mga Amerikano sa gitnang Luzon, lalo na sa Bulacan at Pampanga. Ang kabayanihan niya ay makikita sa kanyang walang pag-aatubiling paninindigan laban sa mas malaki at mas malakas na puwersa. Sa loob ng halos 8 taon, hindi siya sumuko. Sa kabila ng pangangailangan, gutom at malaking gantimpala sa sinumang magtraidor sa kanila, nagpatuloy siya sa pagkikipaglaban. Ang kanyang impluwensya at karisma ang nagbigay lakas sa libu-libong magsasaka at mahihirap na sumama sa kanyang layunin. Kaya't naging simbolo siya ng pag-asa at patuloy na paglaban sa mga Pilipinong ayaw magpasakop. Nakakalungkot, ngunit gaya ng maraming bayani, ang kanyang buhay ay nagtapos sa isang trahedya. Noong ika-24 ng Hulyo, 1907, nadakip si Felipe Salvador. Matapang niyang hinarap ang korte at nanindigan sa kanyang paniniwala na ang mga Amerikano ay mga mananakop. Kaya't ipinagtanggol niya ang kanyang karapatan na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa huli, hinatulan siya ng kamatayan at binitay noong ika-12 ng Abril, 1912. Ang kanyang kamatayan ay nagtapos sa kanyang buhay, ngunit hindi sa kanyang pamana. Siya ay isang patunay na ang tunay na bayani ay hindi natatakot manindigan, kahit pa ang kapalit ay sarili niyang buhay. Ang kwento ni Apo Ipe ay nagpapaalala na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa tapang at paninindigang ipaglaban ang bayan kahit pa ang kapalit ay sariling buhay. Si Felipe Salvador ay nananatiling simbolo ng pag-asa at kalayaan. Hanggang ngayon, ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipinong ayaw magpasakop. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ni Apo Ipe sa ating lahat.